may mga times mga kapiksi na parang naisip nyo na makipaghiwalay or makipag lumayo dito sa person na to or lumayo dun sa relationship, pero nararamdaman din natin na parang hindi ka binitawan ng person mo, so hindi niya inalaw na magkalayo kayo, but instead parang nag-U-turn siya, no, parang pag sinabing U-turn, pabalik, diba? So parang nag-U-turn siya 180 degrees, and probably may kinalaman ito yun dito sa mask na nakita, or yung mga intentions or yung tunay na pagkatao ng person nyo, yung mga tinatago niya sa'yo, ganyan, mga secrets siguro. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. So ito yung ating love reading for September para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. And also roles can be reversed. Mga kapiksi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, mga kapiksi. Alright? So, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung mga maaaring nagaganap sa inyong current na relationship, mga kapiksi. For some of you, this is a very nice energy because maaaring nakilala mo na ang iyong the one, no? Maaaring soulmate ang connection nyo ng inyong partner or specific person. Malakas yung attraction nyo sa isa't isa. Most of the time, pag soulmates, ganun. Malakas yung attraction, yung hila nyo sa isa't isa. Yung compatibility nyo, mataas din, or malakas yung compatibility nyo dalawa. Palagi nagkakaintindihan, kahit na nagkakaroon ng mga away, gusot, palagi pa rin nagkakabate, and palaging getting back together, mga kapiksi. Most of the time, ganun yung soulmate. Pero not necessarily na may mga times na even if soulmates kayo, hindi nagkakatuluyan, no? May mga ganun, depende sa mga circumstances nyo siguro. But this is a very strong soulmate connection between you and this person, mga kapiksi. Meron nakita tayong pagbabago na maaaring maganap, or probably right now you are some kind of or going through some kind of transformation because of this, some kind of hidden feelings or hidden intentions, no? Hidden intentions between you and your partner, na parang ngayon mo lang ito na-discover, ngayon mo lang nakikita ito sa kanya, kahit na matagal na kayong magkarelasyon, or gusto nyo, or bago-bago pa lang kayo magkarelasyon, it doesn't matter, pero parang nakikilala nyo unti-unti, nakikita nyo yung totoong intention or totoong kulay nitong person nyo, mga kapiksi. Siguro based na rin sa mga circumstances na mga pinagdadaanan nyo, based dun sa mga experiences or mga sitwasyon na kinabibilangan yung dalawa ng iyong partner o specific person. For some of you, maaring this may seem very shocking kasi parang hindi ka sanay. Nasushock ka, no? Kasi hindi ka sanay na makita na ganun siya, or hindi ka sanay na ma-experience yung ganong klaseng response niya sa iyo, kapiksi. Alright? Pero whether this is negative or whether this is positive, it's good to know para sa inyo na may ganong klaseng kakayahan or may ganong klaseng ugali yung person nyo. At least nalalaman nyo, di ba? So whether positive yun or negative, depende sa sitwasyon nyo, but then again, take it positively. Kumbaga, i-take nyo siya as feedback na okay, nalaman ko na ganito ka pala, nakita ko na ganito ka pala, so i-consider ko yan, hindi ko yan, kumbaga parang i-consider ko yan sa mga susunod na chapter ng buhay natin. Okay, so yeah, ganun naman talaga guys, no? Madidiscover nyo lang or makikilala nyo lang yung totoong pagkatao ng person kapag nakasama nyo ng matagal, especially kapag nakasama nyo sa isang bubong, mga kapiksi. Alright?
So, tingnan natin. Comment down below, Taurus, no, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ngayon naman, tingnan natin yung mga ganap sa relationship nyo ngayong September, guys. I-shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Taurus. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga ng course na yan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, mga Kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. So, for prices and discounts, mag-send lang kayo ng email, mga Kapiksi, sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung energy ng love, mga Kapiksi. Tapos, ito naman yung energy ng Taurus. For some of you guys, strong fire sign energy, Aquarius energy. For some of you, you may be dealing with the fire sign Aries, Leo, Sagittarius, and Aquarius. Maaring may ganyan sila sa kanilang natal chart, mga Kapiksi. So, nakita natin, no, na may mga problema kayong pinagdadaanan sa relationship. And itong problema na ito, parang matagal-tagal na tong problema, guys. Parang matagal na ongoing yung problem. Ibig sabihin, parang matagal na kayong you are dealing with that problem over and over again, mga Kapiksi. And there were a lot of disappointments, frustrations for some of you guys. Disappointments, frustrations. Syempre, pag may problema sa relationship, natural lang na ma-frustrate, di ba? Natural lang na magkaroon ng disappointment or maaring na-disappoint kayo dun sa person nyo dahil dun sa mga problema na pinagdadaanan nyo. Pero itong problema na to, guys, parang life-changing siya sa inyong dalawa ng person mo kasi parang na-realize nyo, actually, mapagtatagumpayan nyo yung problema na yon. So, guys, if naka-resonate kayo, comment down below, ha. Nakikita natin na unti-unti nyong mapagtatagumpayan yung mga problema nyo sa relationship. And for some of you, parang itong problema na to, parang mas lalo nyo pang na-realize kung gaano kayo ka-blessed sa relationship nyo. Okay? Kasi nakikita natin dito na may mga times, mga Kapiksi, na parang naisip nyo na makipaghiwalay or lumayo dito sa person na to or lumayo dun sa relationship, pero nararamdaman din natin na parang hindi ka binitawan ng person mo, so hindi niya inalaw na magkalayo kayo, but instead parang nag-U-turn siya, no? Parang pag sinabing U-turn, pabalik, diba? So parang nag-U-turn siya 180 degrees and probably may kinalaman ito yun dito sa mask na nakita or yung mga intentions or yung tunay na pagkatao ng person nyo, yung mga tinatago niya sa iyo, ganyan, mga secrets siguro na na-reveal sa iyo, no? Sa pagkatao nitong person mo, ganyan. And maaring yun yung mga nagbigay sa inyo ng problema. Pero like I said, no, this person took 180 degrees and nag-U-turn siya para iparamdam sa'yo na parang this person cannot live without you, mga Kapiksi. Parang siya mismo, hindi niya kaya na mawala ka, hindi niya kaya na mauwi sa wala yung inyong relationship. And willing itong person mo na magsimula ulit kayo. Ayan, no? Willing na magsimula ulit kayo. Itong person mo, very much willing siya na magsimula kayo kahit na yung iba sa inyo parang hindi maalis na magkaroon kayo ng duda dun sa person nyo. And nagkakaroon din kayo actually ng conflicting thoughts kasi parang
sabi ko nga sa inyo, parang kayo kasi yung gusto makipaghiwalay dun sa person nyo, tapos kayo din yung nagkakaroon ng conflict kasi parang sinuyo kayo nitong person mo, so parang hindi mo tuloy alam kung parang you are torn between okay, sige pagpatuloy natin, or parang ayoko na, parang ganun, ayoko na, tama na. So parang kayo yung nagkakaroon ng conflict sa sarili nyo kasi hindi kayo sure kung gusto nyo pa ba talagang ipagpatuloy or ipagbabay na, ayan no, kasi hindi maalis sa isip nyo, guys, hindi maalis sa isip nyo yung mga bagay na na-discover nyo from your person. Pero just in case mga kapiksi na nakita natin, no, just in case na pagbigyan nyo ng second chance tong person na to, parang hindi na kayo masyadong magpapauto dun sa person, and hindi na kayo masyadong bola or ikot sa kanya. Sige, bigyan kita ng pagkakataon, tuloy natin to, pero hindi na ako masyadong attached sa'yo, hindi na ako masyadong hook sa'yo, hindi na rin ako masyadong maniniwala sa'yo, something like that. Kasi parang sineset mo yung expectation na baka gawin niya ulit yung mga ginawa niya before na naging very traumatic sa'yo. So parang maaring magkaroon ng emotional gap between you and this person, and yung lumalayo is ikaw, hindi siya. Parang nararamdaman natin na ikaw yung pinipiling lumayo kasi ayaw mo nang masaktan ulit. Ayaw mo na ulit masaktan kagaya ng nagawa niya sa'yo. Pero definitely guys, this is nakikita natin na maaari magsimula ulit, second chance. So just in case na gusto nyong ipagpatuloy yung inyong relationship, pwede kayong makinig guys ng mga relationship subliminals natin dito sa ating channel. Maaaring makatulong para maging ma-fix yung inyong relationship or maayos. Okay, so comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo dyan sa reading na yan. Tingnan natin yung further na love advice para sa inyong mga kapiksi. Wag maghabol, attract love instead. And I don't feel na you're chasing, kasi dito sa spread na to mga kapiksi, hindi kayo yung naghahabol. Actually kayo nga yung gustong makipaghiwalay or gustong mag-move on, mag-move away from the person, pero yung person mo yung pumipigil sa'yo, no? Parang pinipigilan ka niya na umalis or lumayo. Okay, and so this doesn't resonate, but just in case na nag-resonate sa inyo guys, na huwag kayo maghabol sa relationship. Don't beg for love. Right, sorry, sumabit yung boses ko. Wag maghabol mga kapiksi, attract love instead. Don't beg for love, no? Instead, focus on yourself. Palakasin nyo yung love energy nyo. And if you do that mga kapiksi, you will attract love instead of chasing it. May mga subliminals tayo na maaaring makatulong sa inyo. Attract love and relationship, ganyan, panghalina, self-love, ho'oponopono. Yun yung pinaka-the best na mga subliminals for sarili mga kapiksi. In that way, you will attract love in your relationship. Okay? Alright, so comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating money reading for September. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.